paano hindi ano it was not justified in the absence of threat. Bakla may pumapasok na tao, may nagdi-drill. Ano iisipin mo? May mga barel. Ang crucial dito ha. Si bakla. Oy, sino ba nagsulat nito? Hoy Mugato. Sige ha, may papupuntahin ako. Ewan ko, MBI, kung sino ng vulcanizing. Pabarena ko yung pintuan nyo. Hindi ka ba mapraning? Talaga, yung ginagawa sa Senate. Oo. Tapos, pag ikaw nag-park o kung ano mang gawin mo, oy, tumigil ka dyan, or kung ano mang warning siya, o kung ano mang ano mo, baka nababatuhin din kita ng bato. Tapos, sasabihin ko rin na hindi justify yung ginawa niya kasi wala namang threat. The NBI has no business in the first place of making Barena the pinto and entering and forcibly entering the Senate building. Correct, exactly. So, ano kung nagsabi... How exactly would you expect a security of a government agency to respond to something that they don't that is obviously not safe because this was not coordinated to us? Ano yun? Gusto mo mag-isip muna yung OSA ng a lot of reasons kung may nagbabarena? Ano iisipin pa niya? Yeah. Baka kaya may nagbabarena dyan kasi I don't know, baka kailangan lang, ganon ba yun? Is that how security people think? Bakla, oy Mugato, I challenge you, barinahin mo yung pintuan dyan, tagayin sa atin si Mugato. Pumunta ka ng White House, no? Or pumunta ka ng US Congress, barinahin mo yung pintuan dyan. Tingnan natin kung hindi ka ipabarina sa kapatay kagad. 5th floor of the JS buildings, access to the Senate, but they were there to prevent anybody to exit. Okay, they were there to prevent anybody na exit. Kung they were there to prevent an exit, paano bakit sila nagbukas ng pinto? Kaya nga, nagkaroon ng warning shot. Correct. Kung hinayaan nyo na lang sarado yung pinto. Diba? Bakit di ba binabaren ang putang ina nyo? So binuksan nyo, ulit. Sandali, akala mo namin, kaya kayo nandun, para isarado ang pinto. Bakit kayo pumasok? Binabaren na. Number 6, given that the NBI fired back at least 5 shots, a Plaskas men retaliated with almost 30 shots. Malamang. Ako, personally I do not know sa mga pulis dito. Nag-warning shot ka, nag-fire back. So, ano magiging reaction mo? Correct. Ano magiging reaction mo? Baka akala nila Iron Man sila. Sige. Na parang gaganyan lang yung mga bala. Sige lang, ubusin mo. Diba, can you imagine the level of ano ba? The narrative is really not giving. Anyway, sabi ni Kababata Philippines, walang NBI agent sa Senate. Bakla, kumanta na. NBI confidential agent siya, okay? So, ibig sabihin, paano siya pupunta doon kung walang nag-utos sa kanya taga-NBI Kababata Philippines 413? Putang ina. Ewan ko sa'yo. Umamin na nga, pinangalanan nga yung boss eh. Bakit ba kasi karamihan ng mga nagko-comment, yung mga nagko-comment na mga ganyan, i-update nyo naman yung modem nyo. Naka-dial-up modem pa rin kayo. That's true. Bakla nagpaikot, ang dami na namin pinagkwentuhan dito. Pinarinig na yung kay Matibag. May request na nga ng vulcanizing from NBI. Tapos nandun ka pa rin sa kung meron doon o walang NBI. Baka na nakapag-move na. Meron. Ang pinagdadipatihan na lang dito kung ano bang ginagawa nila doon. Kung nakikipag-chismisan lang ba sila doon. Kung nagmamanicure, meron ba sila ng pedicure service. Totoo. Tapos ikaw nandun ka pa rin kung nandun sila or wala. Baka na
Kapag pupunta ng Pilipinas sa ganyang question. Yawa. Ayun. Anyway, eto na nga. Number 7, police investigating the incident noticed the trajectory of the bullets towards the ceiling and upper portion of glass panel. Paraffin and ballistics test and CCTV would further set the record straight, which is, the incident showed the Senate was not under attack. Aplaska fired the first shot and it was not justified in the absence of threat. Yun yung feeling nila, walang Nick, threat. Paano nga hindi? It was not justified in the absence of threat. Bakla, may pumapasok na tao, may nagdi-drill. Ano iisipin mo? May mga barel. Binabarena yung Ang crucial dito ha, bakla. Oy, sino ba nagsulat nito? Hoy Mugato. Sige ha, may papupuntahin ako. Ewan ko, MBI, kung sino ng vulcanizing. Pabarena ko yung pintuan nyo. hindi ka ba Ano talaga mapraning? yung ginagawa sa Senate? Oo. Tapos, pag ikaw nag-park o kung ano mang gawin mo, oy, tumigil ka dyan, or kung ano mang warning shot, o kung ano mang ano mo, baka babatuhin din kita ng bato, tapos sasabihin ko rin na hindi justify yung ginawa niya kasi wala namang threat. Exactly, totoo. It's not justify na naloloko ka. Bakit baka unang-una, anong oras na ng panahon na yun? What time it was already? Evening? Around Sarado na ang evening GSI. na. Evening na yun. Tapos, wala naman kayong sinabi, NBI, na, papasok kami dun sa kabila, blitzkrieg ang nangyari. Bakla, sinabi na nga ni Pangulo Marcos ba, or sino ba? Basta sila, official nila, mga armadong grupo ang pumasok. Yes. Hindi ka ba Tapos matatakot? iba na naman kayo. Heavily armed pa ha. Armadong May grupo. mga ano pa, may mga bulletproof. Hero sila yun. May mga bullet like full battle gear talaga yun sila lahat. May bulletproof vest, lahat, mga lalaking barel, ganyan. Tas hindi ka under threat, yung gano'n. Full gear. Tapos Full hindi mo man gear. lang sinabi kung sino ka. Bakit ka nandun? Why are you there? Bakit ka lumulusob-lusob ng Senado? O di ikaw mali. Baka wala kang, the NBI has no business in the first place of making barena na pinto and entering and forcibly entering the Senate building. Correct, exactly. So ano Kung yun? nagsabi, How exactly would you expect a security of a government agency to respond to something that that is obviously not safe because this was not coordinated to us. Ano yun? Gusto mo mag-isip muna yung ng a lot of reasons kung may nagbabarena? Ano iisipin pa niya? Yeah. Baka kaya may nagbabarena dyan kasi I don't know, baka kailangan lang, ganon ba yun? Is that how security people think? Bakla, oy Mugato, I challenge you, barinahin mo yung pintuan dyan, tagayin mo sa akin si Mugato. Pumunta ka ng White House, no? Or pumunta ka ng US Congress, barinahin mo yung pintuan dyan. Tingnan natin kung hindi ka ipabarina sa kapatay kagad. Or baka hindi naman sila nagsabi na bago na palang uniform ng NBI maintenance, gano'n na pala. Tsaka may baril na dala. May May baril na baril na dala. Magbabaril na lang. Maintenance lang pala gagawin nila pero kailangan full battle gear. Correct, oo. And sandali nga, pakitaas nga, iba na, Diyos ko, ito yung mga hindi niya alam kung pinagsasabi niya dito. Pakitaas, girl. Pakitaas muna sa number 1, 2, 3. The NBI presence at GIS was based on a written request by the GSIS executive. The 5th floor of the GIS building access to the Senate, but they were there to prevent anybody to exit. Okay, they were there to prevent anybody na exit. Kung they were there to prevent an exit, bakit sila nagbukas ng pinto? Kaya nga, nagkaroon ng warning shot. Correct. Kung hinayaan nyo na lang sarado yung pinto. Diba? Bakit iba binabaren ang putang ina nyo? So binuksan nyo, ulit. Sandali, akala man
namin, kaya kayo nandun, para isarado ang pinto. Bakit kayo pumasok? Binabarena. Ba't yung binabarena? Ba't yung binubuksan? I mean, di ba pag binabarena, bubuksan mo yun, di ba? Oo. Sabi nga nila, ba naman nandun para i-secure, isarado, para walang makalabas. Bakit kayo pumasok? Siguro, ang gusto nilang gawin is that ibarena muna sa GSIS na part, tapos pupunta naman sila sa Senate para hindi na talaga makatakas. Wala nang exit. Bakla dun din sila papasok sa binabarena nila. Yun na nga. It's the same door. Buang talaga to sila, no? Grabe, nakakatawa. Hindi ba? Pakasara ulo, mga puta. Kita mo yung magsusulat ka. Hindi mo ba na-imagine habang sinusulat mo yan na, ay shit, nasabi ko sa number 3 na na nandun sila para isarado yung pinto. Bakit sila nakapasok? Kung isasara lang pala nila yung pinto. Bakit sila pumasok kung isasara lang pala nila yung pinto? Hindi ka ba nag-isip ng ganun muna? Putang ina. Totoo, actually. Ayun. Kaya naaano sila sa mga katulad ni Sas, yung ganyan mag-isip. How will you reconcile the yung parang Yung reconcile. varying yung ba? How are you going to fool the Filipino na katulad kay Sas mag-isip na napakaganyan? So, paano mo straighten yung story mo? Yung kwento nila. Ang dito, kasi parang may conclusion kasi talaga dito yung police daw tong nag-post na to meron talagang disconnect kasi parang meron na siyang conclusion na the Senate was if the Senate was not under attack, Aplaska fired the first shot and it was not justified. How do you know that it is not justified? What's the basis that it is not justified? Baka sinabihan siya ni Auntie Claire. Kulang yung given the things that you presented today, Manuel Mogato, yung mga sinabi mo, it does not establish that the Senate is not under attack. Kung yan lang yung mga information na bibigay mo sa amin. Mali siya. Sabi niya, Aplaska fired the first shot. No, Aplaska fired a warning shot. That's why it's justified. Ngayon, ano bang justified sa'yo? Yung kabilang unang bumarel. Saka mag-responde yung kabila. Gago ka pala. Yes. Nag-hire ka pa ng security sa Senate kung hihintayin muna niya na mapatay siya nung papasok. Correct. Ayan. Tapos, for me kasi, parang that is just, this is not a work of a good investigator. Hindi mo naman nilay down hindi mo naman nabigay exactly yung foundation ng Senate not being under attack. Okay? So, you are in no position to say that they are not under attack. Okay? Sabi niya kasi, if the Senate was under attack, security personnel would remove the senators from the building. Why did they stay up almost midnight, kumain pa? Okay? It was under attack because the NBI fired back. The NBI fired back, nag-warning shot sila, pagkatapos, imbis na, okay, no, we came in peace, hindi kami makikipag-away. Bakit nag-fire back yung NBI? Yun yung question. And pagdating doon sa investigation, na-establish na to, at least 5 shots came, okay, from the NBI side. Ang tanong, kung nag-warning shot, sige, later on, we check the prudence of the warning shot or whatsoever. Pero kung nagpaputok na yung OSA, let's say sabihin na natin na nagkamali siya, okay? The reaction, supposedly, is for you to stand down. Kasi NBI kayo kaaway nyo, kapwa nyo government employee Hindi ba dapat, yung NBI doon, would have not fired back? There is no explanation. Takang-taka kayo na nag-warning kasi ganito. You're not giving any excuse to the warning shot. Pero you are taking it hook, line, and sinker na yung pagbaril ng mga taga-NBI ng 5 beses is acceptable. Correct. Ang tanong dyan, NBI? mali-mali na sila. Akala ko ba nandun lang sila para i-secure yung pinto? Bakit kinakikipag-barilan? Yeah. Bakit parang offensive agad sila sa warning shot? Oo. Parang Bakit
bakit ka na-offense? Pwede mo naman sabihin, oy, pre, NBI kami, NBI. Correct. O, Oo. di tapos. Correct. O, di tapos. Kaso nga, kaso pag sinabi kasi nilang gano'n, na pag nagganon kasi sila na, kasi feeling ko talaga, ang ano talaga nila dyan is blitzkrieg talagang parang Rambo, gudug, ganyan. Tapos siguro, naloka kasi siguro sila na yung nangyari is ewan ko kung bakit hindi nila pinagpatuloy or siguro eksena lang talaga nila, no? Mga adik ano mga adik, ganyan na mag-isip, wala na silang pakialam kung anong mangyayari. Oo, So, hindi. Ayun. Bakit ka, unang-una, hindi mo pa pwedeng sabihin hindi justified yung warning shot. Kasi, bakla, nagbabarena ka dyan. Hindi alam ng mga Senado, sino nagbabarena? Bakit kayo may nagbabarena? Ano itong ginagawa ninyo? Syempre, security, naka-standby ka, putang ina, may mag-i-intrude. Bakit hindi ka pumasok sa tamang pasukan? Una-una, naka-lockdown pa yung Senate for security. Tapos, ikaw magbabarena ka, bakla, if a place is in lockdown, tapos may sapitang pumapasok, you are immediately considered a threat. Naka-lockdown nga bakla ka ba ng taon? Tapos sasabihin mo, ang tanungin mo, justified ba na binabarena mo at pumasok ka doon? Ano yung justification mo para pumasok ka doon sa pintuan na yon? Regardless kung binabarena mo yan o hindi, anong justification na pumasok ka doon? What is? Wala kang justification, di ba? Di intruder ka. Anong ginagawa sa mga intruder? Wala ka namang, you have no business entering the Senate premises. Tapos sasabihin nila, hindi nasa GSIS building sila, wala sila sa Senate. Paano ka nga makikipagbarilan? Kung wala, putang ina, ano yan, nasa kabilang dulo kayo. Buru, ganon. Totoo. Parang ano lang. Ang dami nyo kailangan punuin na storya para and you need to create this ridiculous scenario in order for it to be justified. Una, bakit ka pumapasok doon sa pintuang yon? What is your authority to enter that pintuan? Wala kang authority, therefore intruder ka. Anong ginagawa sa intruder? Binibigyan mo ng warning shot. Bakla ka pala ng taon Baka gusto nilang mangyari na mo ng Senate, magpabaril din muna before sila mag-warning shot or something. Kaya meron Kakaloka, no? Kaya meron munang masaktan bago sila. I mean, I do not understand. The problem here is, I do not think Mogato listen to the side of the senators. Yes. Kasi yung mga senators at that time, they also do not know what is going on. They do not know what is going on. They were put in a room, pinagsama-sama sila sa isang room, live sila, kanya-kanya nilang live, and they do not know what really happened until na nagkaroon na sila ng briefing at minute na yung mga tao na na-involve, yung OSA, yung Marines, at saka yung mga police nandun. That is the time that they were able to get the complete picture. But after this, I would just like to point out, alis na tayo dito sa narrative ni Mogato. There were so many inconsistencies dito sa pinapalabas nila. Kasi kagaya niyan, ang sinasabi nila, there is no intention to arrest, to serve the ICC warrant. Pero yung closing remark nito ni Mogato, sinasabi niya, he could run but not forever. The ICC warrant does not expire. I mean, what is that? Diba? What is that? You're taking the liberty of Bato for a joke? Sa totoo lang dito ako nabubullshitan dito sa mga broadcaster na to na parang, yung you're taking the liberty of Filipinos here as a joke? Na hindi ka pwedeng magtago, kineme, ganyan. Wala nga kayong valid warrant of arrest. And even now, Joey, sabi ng mga PNP na wala man talaga sila.
arrest warrant. So, It is they really cannot arrest interesting Bato. na ang anuhin nila is yung Supreme Court is i-deny yung TRO at pwede na sila mag-aresto. But for me, that's not what the Supreme Court will going to do. The Supreme Court will not issue a TRO or deny a TRO. What the Supreme Court will do is to lay down the exact guidelines on procedures on effecting a warrant na i-correct nyo yung deficiency. Ganun ang mangyayari niyan. So mangyayari niyan, I believe ang gagawin ng Supreme Court, no? If the Supreme Court, I hope that the Supreme Court will do this, is to actually lay down the guidelines. Sa katulad ng ginawa nila sa impeachment, na nilay down nila yung guidelines ng impeachment na medyo malabo na ganito, ganyan. And then you can of course, no, the warrant is still valid because the ICC it's still valid kasi hindi naman siya wini-withhold ng ICC. So, Yes. so ang gagawin niya, ililay daw ng Supreme Court, I believe, yung guidelines. O kailangan nyo muna pumunta ng ng RTC and it has to follow normal extradition procedure. That's what's going to happen, I believe. And kasi nga, anong i-deny mo ng TRO? Wala nga valid warrant. So parang hindi niya pwedeng magbigay ng TRO ng isang bagay na wala namang effect pa kasi hindi pa dumaan ng local court. So pag ikaw, pumunta ka muna ng RTC muna. Okay, siguro i-direct sabihin ng Supreme Court na pumunta muna kayo ng RTC, i-present nyo yung warrant, sabihin nyo dyan sa ICC na i-present nila yung evidence. Kasi kailangan mo mag-present ng evidence Pero sa yung TRO kasi, yung TRO SAS kasi, hindi naman yun kailangan na meron munang violation eh. Pag may imminent violation na nung karapatan ng isang tao, TRO may be issued. But pagka clearly talagang nalalabag na yung karapatan niya. And for me, the mere fact na hinahunting na si Bato ngayon, yes. that's already a violation of General Bato's right, ano? Yes. Ako tingin ko dapat mag-issue talaga ng TRO yung Supreme Court, and siguro during the TRO they can do what SAS is suggesting, o mag-draw kayo ng emirate ganyan Procedure, para no? certain period, and then use that period in order to draw the rules on how to effect a foreign warrant whatsoever, ganyan kung ano man yung mga hindi pa nasisettle na mga issues sa mga ganyan, i-set up nila. Sa totoo lang, this is the part where I am really very disappointed with our justice system, no? Kasi we cannot let our people parang suffer na Yes. nasa gray area lang tayo parate, nasa tayo na parang suspended in the air yung mga karapatan natin. Yeah. Tapos we are waiting for them to trash it out. Kaya nga tayo merong mga extraordinary remedies, kaya nga tayo merong mga proseso para sa mga ganito. Immediately, you're not supposed to deprive a person of their right for a minute if they do not deserve it. Yes. Kaya nga may korte specifically for that eh. So, yun. But anyway, ito yung akyat daw si Mami Laika kasi may tanong daw siya kay SAS. So alis na tayo dito kay alis na tayo dito kay Magato. Kasi itong kay Mogato, obvious na meron ka talagang kinikilingan na they wanted to pin down Bato pero ayaw nilang aminin na papa-aresto nila si Bato. Alam mo yon, yung hot and cold sila dito na sinasabi nyo hindi naman na-aresto yung si Bato, hindi a-aresto yung si Bato, pero at the same time, nagsistreten kayo dito na yung Bato hindi ka makakapagtago forever. Ano yun? Diba? Ano yun? Tapos shinare yan ni Gretchen Ho. Of course, syempre, parehas pala silang taga TV5 So, ayan. Anyway, nag-live ngayon doon muna tayo sa post ni Senator Amy. Kasi si Senator Amy, meron siyang recollection noong mga nangyari. Nag-post siya. Noong May 13, sabay-sabay yung mga senador, kanya-kanya silang live.
kanya-kanyang silang live kung kung ano nangyari, kanya-kanya silang update, kanya-kanya silang kembot, ganun-ganon, na mga nangyayari. Pinakamagandang live, for me yung live ni Jinggoy Estrada, doon sa J. Estrada niya na account. Kasi doon sa live ni Estrada, makita mo talaga doon lahat kumukuda, lahat ng mga senador, may kanya-kanya talaga silang ginagawa. I mean, how can you stage yung ganong klaseng chaos? Paano mo mas-stage yun? Amy is calling someone, Alan Peter Cayetano is doing live, ilang beses nagsindi patay ilaw, ganyan-ganyan. Makita mo kumukuda si Pia Cayetano, tumaas ang boses, Rumelax, tumaas ang boses. Makita mo si Loren Legarda, nandun din. Ganyan. So makita mo talaga yung yung mga pangyayari doon na Real. Oo, na real. Ayun. Teka lang asa na ba yung shinare ni Senator Amy na asa na ba? Wait. Teka, puntahan ko sa meron siyang recollection. Tapos ito pinost niya noong day after. I think noong morning na. Ito. Reversing the narrative. Wala palang picture kaya mahirap mahanap. Ayan. So ang sabi niya, for those reversing the narrative, yes, Senate Security OSA fired the first shot, but the NBI had entered the premises without leave, without permission, started drilling through the wall from GSIS and loudly threatening to refuse to put down their long arms and ammunition. They were clearly assaulting the Senate, and it was a mere self-defense of the Senate to fire a single warning shot, after which several volleys were fired by the NBI, further justifying Senate security's single shot. Okay? Eto kasi I think yung Senate, what they have to establish is really that they were threatened. They feel threatened. At yun yung sinasabi dito, na-feel threatened kami kasi putang ina, dinidrill niyo yung pinto namin. May mga NBI na ayaw i-put down yung arms nila. 'Di ba? Pagkatapos, nag-warning shot, ayaw nyo pa rin ibaba yung mga baril ninyo. Bakit? Anong gagawin ninyo? Anong plano nyo? 'Di ba? Ang sabi, may instruction not to arrest for NBI Director Matibag kung kahit sila ay hindi aarestuhin si Senator Bato, then why should the Senate stop him from leaving the premises? Kung hindi nila dadamputin si Bato, anong ginagawa ng NBI sa Senate? Bakit hindi sila nakipag-coordinate kay SP at sa OSA katulad ng kanilang ginagawa dati? Yes, because that was the protocol during the De Lima arrest. That was also the protocol during the Trillanes situation. Mag-coordinate ka sa Senate President at sa OSA. Bakit nag-warning shot yung OSA? It's your time to coordinate with OSA. Bakit hindi nyo kinausap yung OSA? 'Di ba? Ayun. Aminado na wait for SC resolution, 72 hours for the government to answer, then for the petitioner to reply ang stance. Yan yung sinabi ni Bongbong kanina 'di ba? Yung sa video niya. Meaning, up until now, even in the minds of the administration, hindi pa rin settled kung dapat bang arestuhin si Senator Bato. The administration has repeatedly stressed before the PH that the PH does not recognize the jurisdiction of the ICC. Cooperation lang with Interpol ang ginawa nila sa FPRRD arrest. There is no report or acknowledge that there is already an Interpol request. How can there be obstruction of justice if there is no valid and officially recognized warrant against Bato? Si DILG John Vic Remulla mismo ang nagsabi nung humabol siya sa Senado kagabi that it must to go through the PCTC and local courts. Is there reasonable ground to believe that Bato committed an offense under existing law? None of the senators had any personal knowledge regarding any act imputed against Bato. There also appears to be no pending case in the PH against Bato for crimes against humanity. Dun lang po tayo sa totoo. This was posted by May 14 umaga after nung May 13 na incident. Okay.
earlier today, nag-live si Senator Alan Peter Cayetano. Dun sa live niya, inexplain niya ng mabuti why they feel threatened. Okay? Why they feel threatened. And panoorin lang natin ha. Eto. Ipabilis ko lang ng konti. Napanood nyo na ba to? Hindi pa. Hindi pa. Hindi Napanood pa. ko na. Napanood mo na? Ayan, okay. I-ano ko lang ha, i-speed up ko lang ng konti yung live ni Senator Alan, ni Senate President Cayetano. SP. Oo, ayan. Okay. Praise God for this opportunity to tell you the truth, to report, to react, and to make an appeal. First, sa mahal nating Panginoon, and second, sa ating mga kababayan. First po, ang aking pong appeal sa lahat is we start focusing on the truth and the whole truth. Half truth, hindi pa rin po truth yun. So let me narrate the facts to you and let me tell you the truth. Magandang hapon po sa inyong lahat. First truth, hindi po magulo ang Senado. Ulitin ko po, hindi po magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. So it has been confirmed, mismo pong yung Sergeant at Arms na inappoint ni Senator Soto, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intensyon din po ay wag po siyang pabotohin. Yung po ang intensyon. Kung ang intensyon lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahinahon na umakyat sa session hall, magpaalam at saka iserve ang warrant. So fact number 1, katotohanan number 1, nakakalat yung mga NBI sa Senado noong Monday para pigilan si Senator Bato na bumoto. Fact number 2, masasabi ko na I think yung in order to understand the entire situation, you really have to go on the May 11 incident eh. Kasi the May 11 incident, nagkaroon ng change ng Senate presidency. Okay? Ngayon, nagkaroon ng habulan. Okay? How can the NBI explain na hinahabol nila si Senator Bato? Ngayon, the document is already showing that they coordinated with the former OSA and they coordinated with former SP Soto. At ang gusto nilang gawin doon, arestuhin si Bato. We should not forget that. We should not forget that fact na yun yung unang-una nyong gawin. Ang tanong, bakit nyo yan gagawin nung Lunes? 'Di ba? Bakit nyo yun gagawin nung Lunes? Gagawin nyo yun kasi nga ayaw nyo pabotohin si Bato. Ayaw nyo si Bato na makarating ng plenary. Kasi magpapalit ng Senate President. Ayun. Correct. May Fakto banggitin ngayon. ko ha. May banggitin ko lang. May tips sila dyan kasi bago mangyari yan, di ba si Palsis nag-post din na parang magkakaroon ng Senate coup pero hindi mangyayari yan kasi hindi naman makakapunta si Bato. Yes. May ganun po si Baklang Libagin eh. So meaning, sa side nila, alam nilang darating si Bato. Alam nila. And I think it was already tipped. Kasi 7 a.m. pa lang alam na ni 7 a.m. pa lang alam na ni according to the letter of former Sergeant at Arms ng Senate sa Monte. Sinabi niya 7 a.m. pa lang naka-receive na sila ng tawag doon kay sa attorney ng taga-NBI na aarestuhin si Bato. 'Di ba? Ayun. So yung narrative nila ngayon na parang normal lang naman na nag-ano lang kami doon, hindi naman talaga namin parang nagkataon lang na nandun pala si Bato. Parang alam nyo, talagang inaabangan nyo, so magtigil nga kayo dyan. Masyadong makatwist. Joey, iba ata yung door na dinidrill dun sa door kung saan nagkaroon ng putukan. Parang yata, magkaibang siya, hindi siya same, hindi naman, wala naman nagsabi na it's the same location eh. But the drilling added to the anxiety of everyone. Oo. May, siguro ito na yung chance ko para tanungin si Sats. Kasi ganito, dahil nasa bundok ako, wala akong TV, nanonood ako ng GMA News Live lang. Pero alam ko naka-broadcast niyo sa TV. Doon, pa lang ng balita, wala pang putukan. Nabanggit na nga, nabidyohan pa na naaalarma yung mga taga-Senado kasi nakakarinig sila ng nag-grind sa kabilang side ng GSIS. So may video yon, tapos sila yung nagbabarena. Nasa Senado side, sila yung nagbabarena kasi nga
may nag-grind para buksan yung pintuan. Sila naman binabarena rin nila para wag mabuksan. Ang tanong ko lang kay Sas, kasi yung pinost ni Sas, may nag-tip daw sa kanya na galing kuha yon sa GSIS na side. Ngayon ko lang chinek yung video. Actually, yung pinadala kay Sas na video, yun yung mismo yung nasa GMA News Live na side ng Senado ang nagbabarena to prevent yung nangyayaring grinding sa kabilang side ng GSIS. Ang masakit nun, dahil nga shinare ni Sas na parang galing yun sa side ng GSIS, yun din yung parang sinasabi ni Matibag na, kita nyo nga yung mga uniform yan, hindi naman mga NBI yan. Kasi hindi talaga NBI yun, kasi yun yung side ng Senado. At nasa GMA News Report yun alam ko nasa TV yun, kasi parang di ba simultaneous naman yan. Yung video na yun, kinuha yun sa side ng Senado, at nasa TV yun. Sa I don't know GSIS yun, Bex. GSIS side yun, Mami Laika. Kasi yung NBI, hindi, Mami Laika, yung side ng NBI sa GSIS side, may kasama silang media. Parang sa balita mismo, kasi yung GMA News, sa balita mismo inaano yun parang minomonitor nila, tapos yun mismo yung mga taong involved na NBI nga yun, yung di ba nakita mo nga pag gano'n ng video, may mga naka-NBI na vest. Kaya bakit sa balita? Kasi yung inaano ko parang si GMA News, parang amazed na amazed sila, parang gusto sabihin, hindi ba nasa balita nyo yan? Kino-cover nyo yan during that time? Na may nagbabarena sa kabilang side ng GSIS? Kaya binabarena nyo parang walang sa kabilang side. Sa GSIS yun, Mami Laika, dahil yung kabilang side ng GSIS, hallway na ng Senado. Paano ka magbabarena sa hall? Nakita mo yun, may mga lamesa, may ganyan. Oo, yun nga ang ano ko, kasi ang sa balita, ang kino-cover nila is yung side ng Senado, hindi GSIS. Yung mismo nasa balita. Pwede nyo balikan sa May 13 na GMA News Live. Makikita nyo yung mga same na taong nandoon, yun din yung nasa video mo, Sas. Ang ano ko lang din kasi, parang, yun din, same na tao din, sila din. Yeah, pero yung pinadala nga sa akin, it's inside GSIS. Yung opposite nung door na yon is hallway yun ng Senado. Hallway na yun. Hindi siya. Actually, yung video na yun, Mami Laika, meron rin ako noon. Kaso nga lang, nung time na yun kasi, ang hirap mag-upload. Dahil nga, nasa Senate na ako nung time na yun Ano yun, Senate, GSIS side talaga yun. Yung nagbabarena. Kaya bakit sa balita noon sinasabi nila nasa Senate, parang nagkakagulo sa Senate kasi sa kabilang pinto nito is GSIS. Hindi, sa kabilang side, yung sa Senate side, nilapitan rin nila yung pinto. Kasi naririnig nga nila na merong nagbabarena. Oo. Pero yung nagbabarena, yung may tao, sa kabilang side yon. Kaya bakit ang balita is parang ang balita is hindi nila nakikita yung kabilang side ng GSIS. Itong mga taong to, kaya sila nagbabarena kasi nga may nag-grind sa kabila. Hindi. Isa lang yung nagbabarena, GSIS side lang. GSIS side lang yung nagbabarena, hindi nagbabarena. Kami balikan niyo yung teka lang, ano ba to? GMA News Live May 13 around 1.03 na timestamp or 1.05. Oo nga, may NBI, tama, may NBI na naka-uniform, nakatalikod. Kaya lang yung coverage dito ng GMA is parang pinapalabas nila na na-alarm yung mga taga-Senado kasi nga may naririnig sila nag-grind sa GSIS side. Pero yung pinapakita pala sa video is GSIS side, hindi Senate side. Hindi Senate. Yun yung ano. So ang ano niyan is saka yung lalaking nagmamando, di ba pag pinalakas sa mga yung volume, sinasabi niya, nagpa-deploy na
Nag-deploy na, may pinangalanan pa nga siyang tao eh. Na nag-deploy Mm. na, dineploy na raw, may mga na-deploy na Emirate. Pero at the same time, yung GMA, itong mainstream media, parang kino-cover nyo yan ng live sa TV, nakikita nyo yung reaction ng mga senador, nakikita nyo yung takot na takot. At ito ngang si Miss Pia talagang nag-hysterical na galit na galit. Tapos parang nagpupush pa kayo ng narrative na stage. Hindi naman under attack. Oo, Hindi exactly. under attack. Parang kaya nga gigil ako kay John Vic pero nung lumabas si John Vic at nagsabi na namin ko, andito ako, hindi ko areston si Bato. Nandito ako para i-secure yung mga senador natin. Mm-mm. Tapos nung pagdating niya, ganun-ganun na si John Vic. Tapos alam mo yung itsura ng mga senador, yung parang nakalma sila. Kaya parang sabi ko, napabilib ako kay John Vic kasi sincere talaga yung ginawa niya, yung sinabi niya sa ginawa niya. Kasi talagang makikita mo yung tensyon, talagang tense na tense yung lugar, takot na takot yung mga senador. Tapos paano sabing stage to? Bakit nagbibigay kayo ng idea na pinupush niyo yung narrative na pwedeng stage to? Parang kino-cover niyo, nakikita niyo mismo, kayo mismo, yung mga reporter ninyo, takot na takot, nagkakagulo. Mhm. Totoo. So, nakakasuka yung media promise. Pati yung yung nangyari yung kay Osa, kay Sir Mau, nakakasuka, parang meron, di ba nandoon ka, nagbabalita ka, kita-kita may nangyayari, bakit hindi na ganyan yung tanong mo kay Mau? Kaya galit na galit si Pia Cayetano tsaka si Pia Cayetano na parang how At saka dare you si SP Alan, di ba? Oo, tsaka si SP Alan na parang paano sasabihin walang threat, ganyan. Kasi Correct. Damir, ito nga yun yung problema doon sa narrative na inaano nila. Okay, fine. Bumaril yung OSA. Okay, ang tanong dito, ba't nag-fire back yung NBI? Yes. Ibig sabihin, yung uncertainty nga na nararamdaman noong mga taga-OSA, validated. Yes. Susugurin nyo, i-assault nyo talaga kami, di ba? And also, Joey, ng Senate. doon sa isang press conference with SP Alan Cayetano, it was really shocking yung mga question ng mainstream media because they're only anchoring their questions sa politics behind ba. Nobody even asked. Kaya nga parang nagalit sa isang video na in-upload ko. Parang nagalit si Senator Alan Peter because nobody's asking the Senate was under attack. Mm-mm. And then the Sergeant at Arms was only following standard operating procedure dito mismo sa Senate. We are an institution. That's very true kasi ang gusto lang malaman ng mainstream media is the politics behind, about the impeachment, about this, about that. Tinulungan daw ni Senator Robin si Senator Bato, ganito, ganyan. Yun lang yung gusto nila na gustong balita sa mga tao kasi medyo juicy. But the fact behind, anong nangyari doon sa mismong building ng Senate at mga senador na nandoon na hindi tumakas nakasali sa top 10 finalist, is talagang it's a lived experience, lalo na kay Senator Villar. Baka kakapanganak niya lang. Oo. So, Oo. yun. May baby pa sa bahay, no? Oo. So, ayun.